para hindi makita ang ginagastos ni Speaker Martin Romualdez na 1 billion pesos sa loob lamang ng isang araw dahil Ano, grabe oh. Oh, BP Sara spend 125 million in just 12 days. Samantalang kay Romualdez 1.2 million in just one day. 2024 ayuda for Davao ano to? Davaoeños. sa ayuda. Ngayon itong si Pastor na buwaya na si Benny Abante natatakbo ulit sa midterm election maglalabas daw ng warrant of arrest kay VP Sara kapag hindi ito umattend sa sunod na mga hearing at may plano pang tuloy na i-contempt ang leader na binoto ng 32 million plus na Pilipino. Wow, hindi. Ano yan? Sinabi ni Benny yun? Na mag-ain sila ng warrant of arrest? Pag hindi sumipot si VP Sara? Hindi, wow. Kapal ng mukha. Kung tayo nakala mo naman, sana 32 million na taong bayan ang bumoto dyan. Samantalang kayo, ilan lang ang bumoto sa inyo. Tapos ipapa-contempt nyo, papahuli nyo. Anong, ewan ko lang kung totoo itong, hanapin ko yun ha. Magkakaroon to ng part 2 ha. Kapag nakita ko yung video na yun na may sinabi nga si Kabeni, hindi maganda yun. At hindi tama yun. Sino ka para ipa-warrant of arrest mo? Si BP Sara, samantalang ang daming convicted dyan na nakapaligid sa inyo. At alalahanin mo, kung totoo man to na may warrant of arrest si BP Sara or papatawan nila ng warrant, alalahanin mo ka, Benny, may kaso ka din. Di umano. Sabi nila na involved ka daw sa PDAP scam, 189 million. O tas meron ka pang child abuse na kaso. Hindi ko lang po alam kung totoo yun o hindi, pero lalabas at lalabas yan. Alam nyo naman mga marites dito. Mabilis pa sa alas 4 yung mga yan. Kapag may tinatago kang sikreto, kinabukasan, labas agad yan. Ayon kasi sa ulat ay, posibleng ipagpatuloy ng Kamara sa susunod na linggo ang investigasyon sa paggamit ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga nakalipas na taon. Okay? Nagbabala naman ng mga mambabatas na maaari nang humantong sa contempt citation, sakaling tumanggi muli na dumalo sa hearing ang mga imbitadong opisyal mula sa Office of the Vice President. Ngayon, kitang-kita ang pag-power tripping ng mga pipitsuging mga mambabatas na may ilan libo lamang na boto sa leader na iniluklok ng 32 million na Pilipino. Kaya naman ang tanong, magkano kaya ang offer sa mga mambabatas na ito kapag naipakulong o napa-impeach nila si VP Sara Duterte, kahit na mismong POA na ang nagsabi na sumunod sa batas ang OVP sa paggastos ng CIF na galing din naman kay Bongbong Marcos Jr. Malaki-laki yan. Gayunpaman, dati nang sinabi ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na ang lahat ng atake kay VP Sara Duterte ng mga kabaro niya sa Kamara ay lahat planado. Naku po. At syempre involved dyan ang napakalaking halaga na mula sa pera ng bayan. Kaya ang mga buwaya ay wala nang ginagawa kundi magpaikot-ikot sa isyu ng OVP at hindi para sa ikakabuti ng taong bayan. Itong si Benny Abante ay tila sobrang angas at tapang kay VP Sara Duterte pero sa ama nitong si dating Pangulong Duterte ay urong ang bayag. Nagpahayag kasi si Tatay Digong na handa na niyang harapin ang Quadcom Committee, Drug Lords Lawyers, sa susunod na mga pagdinig. Ito nga may nakita ko dito, hinahanap ko, ito yung post ng UNTV na kung saan ay, tingnan natin. Ito pala, may video naman pala eh. One day ago, may video naman pala eh. Sige, tingnan natin. Kung ano tong, ito basahin natin yung post ng UNTV. Paano ba lakihan to nga ba to? Tingnan natin. Dito. Yan. Ito, sabi ng UNTV, may kita nyo dyan si screen. Lakihan natin para makita. Yan. Posibleng ipagpatuloy ng Kamara sa susunod na linggo ang investigasyon sa paggamit ng pondo ng tanggapan ni VP Sara Duterte sa mga nakalipas na taon. Nagbabala naman ng mga mambabatas na maaaring nang humantong sa contempt situation
sakaling tumanggi muli na dumalo sa hearing ang mga imbitadong opisyal mula sa Office of the Vice President. Ang lupit nyo iba din iba din ang karakas nyo may ano din kayo iba din ang karakas. Kayo pa talaga may ganang talagang gagawin nila yon. Mawiwindang kayo. Yari kayo dyan pag ginawa niya. So, ito yung video. Ito yung video para lubos natin maunawaan. May video pala. Hindi ko kasi nakita to. No? Ito, panoorin natin. Okay, litan lang natin. Medyo galit si Kuya doon sa screen Rosalie, kailan yung schedule ng susunod na pagdinig ng Kamara dito sa issue ng paggamit ng pondo ng OPP? Aga, target sanang maipagpatuloy yung pagdinig ng House Committee on Good Government sa naging paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Posibleng isagawa ang ikatlong hearing sa Lunes, October 14, ayon kay House Panel Chairperson Representative Joel Chua. Kung patuloy namang tatangging dumalo sa investigasyon ng mga opisyal ng Office of the Vice President, gaya ng Undersecretary at Assistant Secretary, maaari anyang magresulta ito sa pagpapataw ng contempt laban sa kanila. Ayon pa kay Congressman Chua, mahalagang makipagtulungan ang mga OVP official upang masagot yung mga tanong sa umani questionableng paggastos sa pondo ng tanggapan ng Vice Presidente sa mga nakalipas na taon. Kabilang na yung confidential funds noong 2022 at 2023. Dagdag pa ng House Committee Chairperson, parte ng trabaho nilang makipagtulungan sa Kongreso. Nauna nang ipinaabot ni VP Duterte na hindi ito dadalo sa imbitasyon ng komite dahil sa walaan niyang batayang mga alegasyon laban sa kanyang opisina. Gayun din, hindi rin anya malinaw ang legislative objective ng komite. Nire-request na nitong itigil ang pagdinig at tiniyak na kikipag-cooperate naman sa findings ng Commission on Audit o COA sa budget utilization nito. Samantala, naghahanap na rin ang House panel ng susuporta sa mga alegasyon ni dating Department of Education Undersecretary Gloria Mercado. Ito yung dating DepEd official sa ilalim ng dating DepEd Secretary na si VP Duterte na nakatanggap umano ng 50,000 pesos Ito pinapaniwalaan nyo to? kada buwan sa loob ng 9 na buwan mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Naku po. Paktay kayo dyan pag ginawa nyo yan. Tsaka ito, ang tanong mo dito, bakit kaya hindi sinasangayunan or hindi pinapaniw? Kasi kung yung nilabas nung witness na yon ni Manang, kung yung nilabas ng mga sobre ay galing nga daw di umano kay BP Sara na binibigyan siya at sinusuhulan siya ng pera, bakit yung nilabas na ebidensya ni BP Sara ba't ayaw pag-usapan sa Kamara? Bakit ayaw yung imbestigahan? Kasi dapat maging sila dyan, maging patas sila dyan. Kasi nga, kung pinapaniwalaan nila yung nilabas ng matanda na yun, dapat paniwalaan din nila yung sinabi ni VP Sara. Yun talaga, nakadocument yun na may ginagamit ang pangalan ng Office of the Vice President para lang makapanghingi ng pera sa ibang mga kumpanya. Gago! Dapat pag-usapan ninyo. Kaso kung talagang bias sila, wala tayong magagawa doon. Grabe, papahuntem nyo. Yari kayo dyan. Malaking gulo yan. Pag ginawa niya yan, nakutok. At sinasabi nyo na ipapanuan nyo ng warrant pag hindi dumalo. Nakatarantaduhan yun. Kayo ba mga banateros, papayag kayo na i-contempt nila? Na bigyan nila ng warrant of arrest ang ating Vice Presidente, ang ating tunay na Pangulo ng Pilipinas? Hahayaan nyo ba na ganyan-ganyanin na lang ang ating Pangulo na si VP Sara Duterte? Ay hindi po pwede yan. Napakalaki hong napakalaki pong kalokohan na itong mga nangyayaring to. Parang hindi na ata tama to. Andun na nga tayo, puwapayag na nga tayo na sige, mag-hearing kayo dyan, na mag-hearing, gastusin nyo lang pera namin dyan. Ginagastos nyo dyan sa hearing. Pero yung tipong anak ng teteng, pati ba naman yung ipapa-contempt at ipapa-aresto, hindi hata tama yun.
Mukhang dyan nata magsisiklab ang gulo talaga na hinahanap ng gobyerno. Kung hindi yan binigay ng China sa kanila, baka mismong Pilipino mismo ang magbigay sa kanila niyan. Yan ang dapat iwasan nila.